hanga-hanga. Yung alam nyo, iba, hindi hinaharap yung mga ganyan, no? Kami, nung kami nakulong, talagang ginawa namin, ano, yung aming pagkakasala at kaya tanggap namin yung pagkakulong. Pero ito, si Senator De Lima, wala man siyang kasalanan, wala man ginawa, ano? Pero talagang pinag-initan lang. Kumusta sir yung kwarto niya? Anong itsura? Hindi ko nakita yung kwarto niya mismo, pero doon kami doon sa adjacent na meeting room. So, ano naman, nakita natin may mga maganda naman yung security sa kanya. Hindi siya mapipiligro yung buhay niya dyan. May monitoring na 24/7. Hindi. Wala akong nakitang usaa doon. Sir, yung mga tsaka yung cooler, galing po sa inyo, sir? Hindi. Hindi. Binili nung staff niya na yun. Any request from Senator? Wala naman. Sinabi lang niya na, ayun nga, na she's in high spirits at hindi natitinag yung kanyang convictions na ipagpatuloy yung laban. So sabi ko, ina-assure ko naman sa kanya na lalong lumalakas yung voices of dissent. Na ito sana yung ayaw nilang mangyari, ano? Kaya nga nila ginawa itong illegal arrest na ito, itong political persecution na ito para matakot yung mga kalaban ng administrasyon. Pero kabaliktaran yung nangyari kasi nararamdaman mo na mas marami ang nag-voice out ngayon, mas lumalabas yung galit at simpatsya. Sa akin, plano nga nila ako unahin di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin kita. Sir, may bilin ba sa inyo si Senator De Lima? Mayroon bang request sa inyo na pinapagawa sa inyo? Wala naman. Ayun nga, pinapahatid lang yung message na tuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban para sa kanyang mga advocacies at hindi nagtatapos ito sa kanyang pagkakakulong. Sir, for tonight, anong plano niyang gawin? Magpapahinga lang. Nakita ko na medyo hindi siya ganong nakapahinga the past 24 hours. So I believe she's looking forward to having a good night's sleep. So medyo hindi maganda yung health condition niya? Hindi naman. Mukhang nakarelax na siya. How about sir over the weekend? Anong plano niyo? Palagi ko yung mga pamilya niya bibisitahin siya, no? That's what they normally do. Pero ang sa akin, magandang ito, yung ipinakita niya will inspire millions of Filipinos. Imbis na matinag ay buhay ang laban. Sir, nagbigay ba kayo suggestions sa kanya how to deal with this situation? Hindi na siguro, no? Kasi sinabi naman niya na sanay siya sa Spartan living, pinalaki siya ng hindi naman marangyang buhay. So sabi niya she can take it, she can handle it. So, sir, bukod sa inyo na nandun sa loob kanina, may iba ba siyang kasama dun sa loob? Security na ng PNP, mga female police officers. So, well, yun na nga, no? Sabi ko nga kanina, I am motivated more than ever. Talagang mas ginaganahan ako na expose itong tunay na pagkatao ni President Duterte na siya ay isang mandarambong at mamamatay tao. So, hindi ako titigil hanggang sa mamulat yung ating sambayan ng Pilipino. At talagang pananagutin natin siya. Hahabulin ko siya rito, hindi ko siya titigilan. Will be attending the EDSA commemoration tomorrow? Will be attending? Yes. Yung grupo namin will be attending as well. Sir, paano daw siya magpapatuloy as senator? Si Senator De Lima, may payo ka ba sa kanya kasi napunta ka rin sa situation na gano'n? Ang pwede lang gawin ng isang senador habang nakadetine is yung pagpa-file ng resolutions and bills. At the same time, pwede rin siya mag-issue ng mga press statements to give her stand on certain issues. Pero hindi siya pwedeng bumoto at hindi siya pwedeng mag-interpolate ng mga bills. Pero pwede rin, nung panahon ni President Aquino, nakapagkandak ako ng committee hearing sa loob ng kulungan. Pero I doubt it kung papayagan siya ni President Duterte. Sir, sa security, hindi talaga kayo nangangamba kasi di ba October may napatay ng Korean. Nakausap naman natin yung mga
kasi yung mga nakadetain, yung mga security dyan, yung mga custodians dyan, mga dati ko na rin mga bantay noon, ano? So inalagaan din naman kami noon. Sabi ko sa kanila, tuloy nyo lang yung pag-alaga sa kanila dahil trabaho nyo yan to make sure na ligtas sila sa peligro. So hindi rin naman nila papayagan yon dahil sila rin mananagot. Sir, so ilang guards yung kasama niya ngayon sa loob? Maraming guards. Oo. Hindi. Siguro sinamahan lang ako ni iba, pero may mga naka-steady sa kanya. Yung steady lang. May mga 4 siguro. Mga babae. Official ng gobyerno, especially ito. I cannot stress that enough. Kaya nga hinarang ko yan, sinabi ko, hindi talaga siya pang Secretary of Justice. Pang ano siya para siyang pang barker ng political rallies, ano? So, ganda. Gusto yung kay Senator De Lima kasi ini-ignite dun sa binibig drug trade. Sa inyo ba, sa inyo may pwedeng ganun mangyari? Kung yung kay Secretary De Lima, ginawa lang nila kaya nilang gawin lahat. At sa akin nga, sabi ko nga, ang plano nga nila sa akin, iba hindi kasuhan iligpit, ipatumba, no? Pero sabi ko, sanay na tayo dyan, kasama ng trabaho ko yan. Pero again, hindi ako masisindak sa ganyan. Basta't I can guarantee them na tuloy-tuloy lang ako at hindi ko sila titigilan. At pag nawala na sila sa poder ng kapangyarihan, mananagot sila sa lahat ng mga ginawa nila sa ating bayan. Sir, hindi lang kayong information, sir, na ipapaligpit kayo. Pwede pa detalles. I got that from 4 different sources. For Ang latest is itong si Arthur Las Cañas. Sinabi niya sa akin na noong nanalo daw si President Duterte, nilapitan siya ni Sani Benaventura. Sinabihan siya, ano bang palagay mo kung ipatumba ito si Trillanes kasi galit na galit daw si Duterte. Ang sagot ni Las Cañas, medyo alanganin yan at mahirap yan, malaki ang implikasyon. So sinabi niya, nagsuggest siya na gawin nyo na lang na parang mukhang aksidente. So hindi niya alam kung anong point of yun kasi ayaw niya na nung panahon na yun, nagbabagong buhay na nga siya, so gusto niya ng bitawan niya. So sinabi niya sa akin dahil nakukonsensya nga siya dahil sinabi niya yun. aksidente light. Maraming pwedeng gawin. Ano? Pero yung isang na-side is pwede daw ipabundol na lang sa truck yung sasakyan ko o ano man. Basta Pero sir, na-pull up, wala na po yung plano yun. hindi, kasi kinonsulta lang siya Tapos parang nag-pass siya. Parang naghugas kami siya kasi ayaw niya ngayon yung trabaho. Dahil nagbabagong buhay na siya. So you wouldn't know kung tuloy pa? I wouldn't know kung ipinasa sa iba yan. Pero sa akin, hindi ako, I'm not bothered at all. I'm not bothered at all dahil kasama yan dito sa trabaho ko. At in-expect ko na yan. For people like Duterte, yung mga ganyan, hindi lumalaban ng patas yan. Sir, sabi niyo, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-expose. Meaning there will be more exposed? Definitely. Alam niyo, ang dami nilang ginawa. No? Itong si President Duterte, hindi ito kilala ng mga kababayan natin. Hindi nila kilala na mandarambong ito na kurakot din ito. Kagaya ng mga Pinays nga. No? Tapos, bukod pa riyan, ito ay mamamatay tao. Hindi yung mga sinasabi na pinapatay yung mga kriminal, hindi. Ang pinapatay nito mga kalaban niya sa politika, mga inosenteng tao. At ito nga, sabi ni Las Cañas, pati 4-year-old na bata, pinapatay niya. Sir, tuloy na po ba yung hearing tungkol kay Las Cañas or there's some efforts to block this study? Until mangyari sa Thursday o kung kailan yung scheduled hearing, doon na natin masisigurado na talagang nangyari na. Kasi I am sure ayaw nila itong matuloy itong hearing na to kasi dito na mabibisto kung anong klaseng pagkatao ni President Duterte. So when you say ayaw nila, who are they? And, Yung mga nasa administrasyon, natural po, proteksyonan nila yung amo nila. Pero iba to, ibang usapan ito. Kung maalala niyo si Chief Justice Corona, no? Si late Chief Justice Corona,
napatalsik yun dahil hindi nag-declare na maayos sa SALN. Ganon kahigpit, ganon ang kataas ang standard natin sa mga namumuno sa atin. Si President Estrada, in-impeach din dahil sa plunder, ano, o wetting. Ito, iba to ibang level ito. Bukod sa kurakot na mandarambong, mamamatay tao pa. Kailangan mag-isip-isip tayo ng maayos. At nakikita naman nila, no, kung ano nangyari sa bansa ngayon. Wala naman yung pinangakong pagbabago, di ba? 8,000 pa yung mga namatay ng mga Pilipino at dadami pa yan. Sir, sabi ko, Senator Card, yung ombudsman na lang daw ang kumawak kung na Senate. At least mabago admissions ni Escanes. Diskarte niya yun. Dahil ayaw nga nilang lumabas. Alam niyo, pag final nito sa ombudsman, papel-papel na lang ang uusa dito. Kung magkakaroon man ng mga testimonya, doon lang yon, behind closed doors. Yun ang gusto nilang mangyari. Ayaw nilang mabunyag itong mga impormasyon nito. So, paano kung pigilan dito yung Senate inquiry, ano yung possible option para mapakinggan sila sa public? Alam nyo, ayoko pang pumunta ron kasi sa ngayon, tuloy yung hearing. Ano? At natutuwa tayo at yung mga senador ay talagang sumasang-ayon na kailangan itong dinggin. So, we'll sustain the pressure para matuloy na nga yung hearing. So, sir, nabigyan niyo na yung copy ng affidavit kay Senator Ping Yes. sa schedule ng maayos. Yes. Sir, but between yung last week, Thursday, hanggang yung weekend, did you have any information na may nagpo-block, especially coming from Palace? Kinakausap mga senators? Wala. Palagay ko, nung hindi nila nakuha nung Martes ng gabi, tumatras na. At sa akin, to the credit ng mga ibang pumunta doon sa Malacanang, ibang issue yung pinag-usapan nila. At meron lang mga gustong itulak itong issue na ito. Pero, they maintain their position. So wala pang schedule, no? Sa